Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko sa pananampalataya. Narito tayo ngayong araw na ito sa bagong pagkakataon na binigay sa atin ng aming makapangyarihang Diyos upang makasama niya sa panalangin at sa pagbubukas ng aming mga puso sa kanyang mga himala at pagpapala. Sa ngayong mga sandaling ito, nais kong makipagkaisa sa inyo sa isang makapangyarihang panalangin na magdadala sa atin sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Salamat sa Diyos na kayo ay narito. Salamat sa Diyos na kayo ay buhay. Salamat sa Diyos na kayo ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang bagong araw na ito. Hindi ito pagkakataon lamang, kundi ito ay espesyal na regalo mula sa Kanya na nagpapakita ng Kanyang walang hanggang pagmamahal at awa sa atin. Ngayong umaga na ito, nais nating magpasalamat ng buong buo ng aming mga puso sa Panginoong Diyos na Siyang nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay sa atin ng pag-asa, at higit sa lahat, nagbigay sa atin ng salvation sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus Christ. Salamat Panginoon sa airing aming nalanghap ngayong umaga. Salamat sa tubig na aming naiinom. Salamat sa pagkaing aming nakakain. Salamat sa mga mata na nakakakita sa iyong mga gawa. Salamat sa mga tenga na nakakarinig sa iyong mga salita. Salamat sa mga kamay na makagagawa para sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa mga paa na maglalakad sa iyong mga landas ng katuwiran. Salamat Panginoon sa mga pamilya na aming meron. Salamat sa mga kaibigan na nagmamahal sa amin. Salamat sa mga pagkakataong binigay mo sa amin upang maging instrumento ng iyong pagmamahal sa mundo. Salamat sa bawat pagbabagong nangyayari sa aming mga buhay. Salamat sa bawat leksyon na aming natutuhan. Salamat sa bawat pagsubok na nagpapalakas sa aming pananampalataya. Sa araw na ito, nais nating pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ng simula, ang kapangyarihan ng pagbabago at ang kapangyarihan ng Diyos na magbago ng aming mga buhay sa loob ng isang araw. Maraming beses sa aming mga buhay na nakakaramdam tayo na nakikita ng mga taong nakapaligid sa amin na walang pag-asa na magbabago pa ang aming sitwasyon, walang pag-asa na mapapagaan pa ang aming mga problema. Walang pag-asa na magiging mas maganda pa ang aming mga kalagayan. Ngunit ang totoo mga kapatid ay may Diyos tayo na nagkakaroon ng kapangyarihang magbago ng lahat ng bagay sa loob ng isang sandali, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang panalangin. Hindi siya limitado ng aming mga limitasyon, hindi siya limitado ng aming mga takot, hindi siya limitado ng aming mga pagdududa, kundi siya ay may walang hanggang kapangyarihan na magdulot ng mga himala sa aming mga buhay. Sa salita ng Diyos sa aklat ng Jeremiah, sa Kabanata 29 verse 11, nakasulat, "Sapagkat ako ay nakakaalam sa mga balak na aking ipinaplano para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga balak para sa inyong kapakanan at hindi para sa inyong kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa." Ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may planong mabuti para sa bawat isa sa atin, plano na puno ng pag-asa, plano na magdadala sa atin sa mas magagandang kalagayan, plano na magbibigay sa atin ng kinabukasan na puno ng mga pagpapala at mga bendisyon. Hindi tayo mga aksidenteng nabubuhay sa mundong ito. Hindi tayo mga taong walang layunin, kundi tayo ay mga nilikha ng Diyos na may espesyal na misyon at calling sa aming mga buhay. Ang bawat araw na dumadaan ay pagkakataon para sa atin na makita ang mga plano ng Diyos na nagkakatotoo sa aming mga buhay, ang mga plano na mas magaganda pa sa mga pangarap natin para sa aming sarili. Kaya sa ngayong araw na ito, hinihikayat ko kayong makipag-ugnayan sa amin sa comment section. Ibahagi ninyo sa amin ang mga testimonies ninyo, ibahagi ninyo sa amin kung paano ginagawa ng Diyos ang mga himala sa inyong mga buhay. Gusto namin marinig ang mga kwento ng Kanyang kapangyarihan, ang mga kwento ng Kanyang mga pagpapala,
ang mga kwento kung paano niya binabago ang mga impossible situations sa inyong mga buhay. Alam naming marami sa inyo ay may mga testimonies na magbibigay inspirasyon sa aming lahat. Mga testimonies na magpapatunay na totoo nga ang kapangyarihan ng Diyos. Totoo nga na siya ay gumagawa ng mga himala hanggang sa ngayon. Totoo nga na wala siyang imposible sa kanyang kapangyarihan. At ngayon, samahan ninyo ako sa isang malalim at makapangyarihang panalangin na magdadala sa ating lahat sa presensya ng Diyos, sa panalangin na magbubukas sa mga pinto ng langit para sa mga pagpapala at mga himala na kanyang ihahanda para sa atin sa araw na ito. Makapangyarihang Diyos, Ama namin sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat, pusong puno ng paggalang, pusong puno ng pagkilala sa inyong kadakilaan at kapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na lumikha sa amin. Ikaw po ang Diyos na nag-iingat sa amin araw-araw. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. At ikaw po ang Diyos na patuloy na gumagawa ng mga himala sa aming mga buhay. Salamat po sa bagong araw na ito na inyong binigay sa amin. Salamat po sa pagkakataong maging buhay pa kami ngayong umaga. Salamat po sa mga oportunidad na inyong ihahanda para sa amin sa buong araw na ito. Salamat po Panginoon sa sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa aming mga mata. Salamat po sa hangin na nagbibigay ng oxygen sa aming mga baga. Salamat po sa tubig na nag-cleanse sa aming mga katawan. Salamat po sa pagkain na nagbibigay ng lakas at enerhiya sa amin. Salamat po sa mga pamilya na inyong binigay sa amin na nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Salamat po sa mga kaibigan na kasama namin sa masayang at malungkot na mga panahon. Salamat po sa mga opportunity na inyong binigay sa amin upang maging blessing sa buhay ng ibang mga tao. Salamat po Panginoon na hindi ninyo kami pinabayaan sa aming mga pagsubok. Salamat po na palagi ninyong kasama kami sa aming mga struggle. Salamat po na patuloy ninyong ginagabayan kami sa tamang direksyon ng aming mga buhay. Kilala po namin na kayo ay kasama namin dito sa panalangin na ito. Kilala po namin na kayo ay nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa aming mga labi. Kilala po namin na kayo ay nakakakita sa bawat damdamin na nasa aming mga puso. Kayo po ay hindi lamang mataas na Diyos na nasa malayong langit, kundi kayo po ay malapit na Ama na handang makipag-usap sa aming anumang oras, handang makinig sa aming mga hinaing, handang magbigay ng mga sagot sa aming mga katanungan, at handang magbigay ng direksyon sa aming mga buhay. Salamat po na ang inyong presensya ay kasama namin ngayong umaga na ito. Salamat po na ang inyong kapangyarihan ay gumagana sa aming mga buhay. Salamat po na ang inyong mga plano para sa amin ay patuloy na nagkakatotoo araw-araw. Ngayong araw na ito, Panginoon, nais naming pag-usapan ang tungkol sa kapangyarihan ninyo na magbago ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Maraming beses po sa aming mga karanasan na nakakaramdam kami na parang nakakulong kami sa mga sitwasyon na hindi namin magustuhan. Nakakaramdam kami na parang walang paraan para makalabas sa mga problema na kinakaharap namin. Nakakaramdam kami na parang ang mga pangarap at mga goals namin ay masyadong malayong ma-achieve. Ngunit ngayong umaga na ito, nais naming ipaalala sa aming sarili at sa lahat ng mga nakakarinig sa panalangin na ito na may Diyos tayo na mas malakas pa sa lahat ng mga problema, mas mataas pa sa lahat ng mga hadlang, mas makapangyarihan pa sa lahat ng mga negative circumstances na kinakaharap namin sa aming mga buhay. Balik po namin sa inyong salita sa Jeremiah 29:11 na nagsasabi sa amin na ang mga plano ninyo para sa amin ay mga planong mabuti, mga planong magbibigay sa amin ng kinabukasan at ng pag-asa. Ang verse na ito po ay hindi lamang magagandang salita, hindi lamang inspirational quote, kundi ito po ay mga salita ng Diyos na may kapangyarihan, mga salita ng Diyos na may guarantee, mga salita ng Diyos na maging totoo sa aming mga buhay.
Kapag sinasabi ninyo po na may mga planong mabuti, kayo para sa amin, ibig sabihin po niyan ay kahit na sa ngayon ay hindi pa namin nakikita ang buong picture, kahit na sa ngayon ay parang complex pa ang aming mga sitwasyon, alam po namin na ang lahat ng ito ay parte ng inyong master plan na magdadala sa amin sa mas magagandang mga lugar. Kinikilala po namin ngayong umaga na tao lang po kami, limitado ang aming mga kakayahan, limitado ang aming mga pag-unawa, limitado ang aming mga kapangyarihan. Marami pong mga bagay sa aming mga buhay na hindi namin makontrol. Marami pong mga sitwasyon na hindi namin makukuha gamit ang aming sariling lakas. Marami pong mga problema na hindi namin masusolve gamit ang aming sariling wisdom. Ngunit salamat po na hindi po kami dependent sa aming sariling mga kakayahan. Salamat po na hindi po kami umaasa lang sa aming sariling mga lakas, kundi may kayo kaming Diyos na walang limitasyon, walang imposible, walang masyadong mahirap na problema na hindi ninyo kaya solusyonan. Kaya po ngayong araw na ito, hinahiling po namin na ipakita ninyo sa amin ang inyong kapangyarihan sa mga espesipikong areas ng aming mga buhay. Una po, hinahiling namin na magbigay kayo ng breakthrough sa mga financial challenges na kinakaharap namin. Marami po sa amin ay may mga utang na kailangan bayaran, may mga bills na kailangan masettle, may mga pangangailangan na kailangan ma-meet, at alam po namin na kayo ang source ng lahat ng provision. Hinahiling po namin na buksan ninyo ang mga opportunities para sa additional income. Buksan ninyo ang mga doors para sa new job opportunities. Buksan ninyo ang mga ways para makapag-save kami ng mas maraming pera. At higit sa lahat, turuan ninyo kami ng wisdom kung paano mag-manage ng maayos ng mga resources na ibibigay ninyo sa amin. Pangalawa po, hinahiling namin na magbigay kayo ng healing sa lahat ng mga sakit at mga karamdaman sa aming mga katawan. Marami po sa amin ay may mga chronic conditions na matagal na nang dinadala. May mga sakit na patuloy na bumabagabag sa aming peace of mind. May mga physical limitations na humahadlang sa aming mga goals sa buhay. Ngunit naniniwala po kami na kayo ay healing God, kayo ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Hinahiling po namin na dumaan ang inyong healing power sa bawat cells ng aming mga katawan, sa bawat organs ng aming mga sistema, sa bawat muscles at bones na may mga problema. Ipagaling po namin ang high blood pressure, ipagaling po namin ang diabetes, ipagaling po namin ang mga sakit sa puso, ipagaling po namin ang mga cancer, ipagaling po namin ang mga depression at anxiety at lahat ng ibang mga kondisyon na sumusulong sa aming mga buhay. Pangatlo po, hinahiling namin na magbigay kayo ng restoration sa mga relationships na nasira, sa mga pamilyang naghiwa-hiwalay, sa mga friendships na naging cold, sa mga marriage na nasa bingit ng separation. Alam po namin na kayo ay God of restoration, kayo ay God of reconciliation, at may kapangyarihan kayong magbalik ng peace at love sa mga relationships na parang hopeless na. Hinahiling po namin na i-soften ninyo ang mga pusong naging matigas, i-heal ninyo ang mga emotional wounds na nagdudulot ng bitterness, at magbigay kayo ng wisdom sa lahat ng involved na mga tao kung paano mag-forgive, mag-understand, at mag-love ulit ng walang kondisyon. Panganpat po, hinahiling namin na magbigay kayo ng direction at purpose sa mga taong lost pa, sa mga taong hindi pa sure kung ano ang gusto nilang gawin sa buhay, sa mga taong feeling nila ay walang significance ang existence nila dito sa mundo. Ipakita po namin sa kanila na may special calling kayo para sa bawat isa. May unique mission na kailangan nilang gawin. May important role na kailangan nilang tuparin. Gabayan po namin sila sa pagdiskubre ng kanilang mga talents at gifts. Gabayan po namin sila sa paghahanap ng mga opportunities na magbibigay sa kanila ng fulfillment at satisfaction. At higit sa lahat, ipakita po namin sa kanila na ang true purpose ng buhay ay makipag-relationship sa inyo at maging instruments ng inyong pagmamahal sa mundo.
Panlima po, hinahiling namin na protektahan ninyo kami sa lahat ng mga danger at harm na maaaring makasalubong namin sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Bigyan po namin ng proteksyon laban sa mga aksidente, laban sa mga krimen, laban sa mga natural disasters, laban sa mga spiritual attacks, at laban sa lahat ng ibang mga bagay na maaaring makasamang epekto sa aming safety at security. Ilagay po namin sa ilalim ng inyong mga wings of protection. Takpan po namin ng inyong precious blood at ipadala ninyo ang inyong mga angels para bantayan kami sa bawat hakbang na aming gagawin. Panlima po, hinahiling namin na bigyan ninyo kami ng wisdom at discernment sa lahat ng mga decisions na kailangan naming gawin. May mga choices po kaming kailangan gawin sa work, sa family, sa relationships, sa financial investments, sa education, at sa marami pang ibang aspects ng aming mga buhay. Hinahiling po namin na gabayan ninyo ang aming mga isipan upang makagawa kami ng mga decisions na aligned sa inyong will, mga decisions na magdadala ng mga magagandang results hindi lang para sa amin, kundi para rin sa mga taong maapektuhan ng aming mga choices. Bigyan po namin ng clear mind, bigyan po namin ng peaceful heart, at bigyan po namin ng confident spirit upang maging firm kami sa mga decisions na gagawin namin na alam naming tama at makakabuti. At upang mas mapalakas pa ang aming pananampalataya sa mga hinahiling na ito, nais naming tandaan ang mga pangako ninyo sa inyong salita. Sa Psalms 23:1, sinasabi ninyo, "Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkakaroon ng kakulangan." Salamat po na kayo ay aming shepherd na alam ang lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi ninyo kami pababayaang magutom. Hindi ninyo kami pababayaang kulang sa anumang importante sa aming mga buhay. Sa Philippians chapter 4:19, sinasabi rin ninyo, "At ang aking Diyos ay tutupukin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Salamat po na hindi limitado ang inyong resources, hindi nauubos ang inyong mga blessing, hindi nagkakaroon ng shortage ang inyong provisions para sa mga anak ninyo. Sa Isaiah 41:10, sinasabi rin ninyo, "Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mag-alala sapagkat ako ang inyong Diyos. Papalakasan kita, tutulungan kita, at susustunihin kita ng aking matuwid na kamay." Salamat po na hindi namin kailangang mag-worry sa mga challenges na kinakaharap namin, hindi namin kailangang matakot sa mga uncertainties ng kinabukasan, kundi maaari naming mag-relax sapagkat alam namin na kayo ay kasama namin at susuportahan namin sa lahat ng mga sitwasyon. Sa Jeremiah 1:12, sinasabi rin ninyo, "Binabantayan ko ang aking salita upang ganapin ito." Salamat po na ang lahat ng mga pangako ninyo ay sure na magkakatotoo. Ang lahat ng mga blessings na sinabi ninyo sa Bible ay darating sa aming mga buhay. Ang lahat ng mga prophecies na binigay ninyo ay matutupada sa tamang panahon. Sa Romans 8:28, naaalala rin namin na sinasabi ninyo, "At aming natatandaan na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay para sa kabutihan ng mga napapamahal sa Kanya, mga tinawag ayon sa Kanyang layunin." Salamat po na kahit na minsan ay hindi namin naintindihan ang mga nangyayari sa aming mga buhay. Kahit na minsan ay parang mahirap ang mga circumstances na dumadating, alam namin na lahat ng ito ay ginagamit ninyo para sa aming sariling kabutihan, para sa aming spiritual growth, para sa aming preparation, para sa mas malalaking blessings na ihahanda ninyo para sa amin sa future. Kaya po ngayong umaga na ito, tumutupad po kami sa inyo na gawin namin ang aming part sa partnership na ito. Tumutupad po kami na mamuhay ng life na worthy sa mga blessings na ibibigay ninyo. Tumutupad po kami na gamitin ng maayos ang mga opportunities na ibibigay ninyo. Tumutupad po kami na maging mabuting stewards sa lahat ng resources na ipapamana ninyo sa amin. Tumutupad po kami na maging instruments ng inyong pagmamahal sa ibang mga tao. Tumutupad po kami na magbahagi ng mga testimonies ng inyong kapangyarihan.
Tumutupad po kami na maging examples ng kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagtitiwala ng buo sa inyo. At ngayon, Panginoon, nais naming magpatuloy sa pag-intercede para sa aming mga pamilya, para sa mga mahal naming mga tao na kailangan din ng inyong intervensyon sa kanilang mga buhay. Narito po kami ngayong umaga hindi lamang para sa aming sariling mga kapakanan, kundi narito rin kami upang lumaban sa spiritual battle para sa kanila, upang maging prayer warriors na magtatayo ng spiritual hedge of protection sa kanilang paligid, upang maging channels ng inyong awa at blessing sa kanilang mga sitwasyon. Una po, ipinanalangin namin ang aming mga parents, lolo at lola at lahat ng mga elderly members ng aming mga pamilya. Marami po sa kanila ay may mga health issues na kinakaharap, may mga emotional struggles na dinadala, may mga financial pressures na binabagabag sa kanilang peace of mind. Hinahiling po namin na bigyan ninyo sila ng strength sa kanilang physical bodies, bigyan ninyo sila ng peace sa kanilang mga isipan, bigyan ninyo sila ng comfort sa kanilang mga loneliness, at bigyan ninyo sila ng provision sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po sa lahat ng sacrifices na ginawa nila para sa amin. Salamat po sa pagmamahal na ibinigay nila. Salamat po sa mga lessons na natutunan namin mula sa kanilang examples. Hinahiling po namin na makita pa nila ang mga achievements namin sa buhay. Makita pa nila ang mga blessing na dadating sa aming mga pamilya at makasama pa namin sila sa masasayang mga celebration sa mga susunod na taon. Pangalawa po, ipinanalangin namin ang aming mga asawa o mga partner sa buhay. Salamat po sa mga taong ito na naging companions namin sa journey ng buhay. Salamat po sa unconditional love na binibigay nila sa amin. Salamat po sa suporta na ibinibigay nila sa aming mga dreams at aspirations. Hinahiling po namin na palakasin pa ninyo ang aming relationship, gawing mas malalim pa ang aming love para sa isa't isa, gawing mas strong pa ang aming commitment sa marriage o sa partnership. Protektahan po namin ang aming relationship laban sa mga temptations, laban sa mga misunderstandings, laban sa mga outside pressures na maaaring maging cause ng conflicts. Bigyan po ninyo kami ng wisdom kung paano mabalance ang work at family life, kung paano mag-communicate ng effective, kung paano mag-resolve ng mga issues na lumilitaw sa aming relationship. Pangatlo po, espesyal naming ipinanalangin ang aming mga anak. Ang mga batang ito po ay precious gifts na binigay ninyo sa amin, treasure, na kailangan namin protektahan at gabayan para maging mabubuting tao sa future. Hinahiling po namin na protektahan ninyo sila sa lahat ng mga danger, sa school, sa kalsada, sa mga places na pupuntahan nila. Gabayan po ninyo sila sa kanilang studies, bigyan ninyo sila ng wisdom para sa kanilang education, bigyan ninyo sila ng good friends na magbibigay ng positive influence sa kanilang mga buhay. Protektahan po ninyo sila laban sa mga bad influences, laban sa drugs, laban sa premarital sex, laban sa mga wrong crowd na maaaring maging dahilan ng pagkakaligaw sa tamang daan. Hinahiling po namin na maging God-fearing ang mga anak namin, maging respectful sa mga parents at sa mga authorities, at maging successful sa lahat ng mga endeavors na gagawin nila sa buhay. Pang-apat po, ipinanalangin namin ang aming mga kapatid, mga cousins, mga tito at tita at lahat ng extended family members. Marami po sa kanila ay may sariling challenges na kinakaharap, may sariling dreams na gusto nilang ma-achieve, may sariling problems na kailangan ng solutions. Hinahiling po namin na maging channels kaming ng blessing para sa kanila, maging sources ng encouragement kapag down sila, maging instruments ng healing kapag may mga sakit sila, maging providers ng help kapag may mga needs sila. Palakasin po namin ang family bonds namin, gawing mas close pa ang aming relationships at gawing mas supportive pa kami sa isa't isa sa lahat ng mga seasons ng aming mga buhay. Panlima po,
Hindi namin nalilimutan ang mga friends na naging importante sa aming mga buhay. Salamat po sa mga taong ito na naging companions namin sa masasaya at malulungkot na mga panahon. Salamat po sa loyalty at friendship na ibinibigay nila. Salamat po sa mga memories na na-create namin together. Hinahiling po namin na blessing din sila sa kanilang mga personal na buhay, successful din sila sa kanilang mga careers, masaya din sila sa kanilang mga relationships, at healthy din sila sa kanilang mga physical at emotional well-being. Gawing lasting po ang friendship namin, gawing mas meaningful pa ang connections namin, at gamitin po namin para sa isa't isa para maging blessings sa mas maraming tao pa. At sa usaping health, Panginoon, espesyal naming ipinanalangin ang lahat ng mga miyembro ng aming pamilya na may mga karamdaman ngayon. Alam po namin na kayo ay great physician. Alam po namin na walang sakit na hindi ninyo kayang pagaling, walang kondisyon na hindi ninyo kayang i-reverse. Ipagaling po namin ang mga may cancer. Ipagaling po namin ang mga may heart problems. Ipagaling po namin ang mga may diabetes. Ipagaling po namin ang mga may kidney problems. Ipagaling po namin ang mga may mental health issues. Touch po ninyo ng inyong healing hands ang bawat cells ng kanilang katawan. Restore po ninyo ang normal functions ng kanilang mga organs at gawing completely whole sila sa lahat ng aspects ng kanilang physical health. Hinahiling din po namin na bigyan ninyo ng strength ang mga family members na caregivers, mga taong nag-aalaga sa mga may sakit sa aming pamilya. Bigyan po ninyo sila ng patience sa pag-aalaga. Bigyan po ninyo sila ng wisdom sa pag-handle ng mga medical situations. Bigyan po ninyo sila ng physical at emotional strength para masustain nila ang kanilang responsibilities. Provide din po ninyo ang necessary financial resources para sa mga medical expenses. Provide po ninyo ang access sa best doctors at medical facilities. At provide po ninyo ang emotional support na kailangan ng buong pamilya sa challenging time na ito. Sa area naman ng spiritual deliverance, Panginoon, alam po namin na may mga family members din kaming nakikipag-struggle laban sa mga spiritual bondages, laban sa mga generational curses, laban sa mga negative patterns na paulit-ulit na nangyayari sa aming family line. Hinahiling po namin na i-break ninyo ang lahat ng mga chain na nagbibitin sa kanila sa spiritual darkness. I-cut po ninyo ang lahat ng mga ungodly soul ties na naging dahilan ng confusion sa kanilang mga buhay at i-destroy po ninyo ang lahat ng mga evil covenants na ginawa ng mga ancestors na patuloy pa ring naka-affect sa current generation. Declare po namin ngayong umaga na sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus, walang generation curse na maaring mag-prosper sa aming pamilya. Declare po namin na sa authority na ibinigay sa amin as believers, walang demonic influence na maaaring makaginhawa sa aming mga tahanan. Declare po namin na sa power ng Holy Spirit na naninirahan sa aming mga puso, walang evil spirit na maaaring manahan sa aming mga premises. Ang aming mga bahay po ay holy ground. Ang aming mga pamilya po ay under divine protection. Ang aming mga buhay po ay covered ng precious blood ni Jesus Christ. Hinahiling din po namin na mag-intervene kayo sa mga specific situations na concern sa aming mga pamilya. May mga anak po kaming nakakalasing. Hinahiling po namin na i-deliver ninyo sila sa addiction at gabayan sila pabalik sa tamang landas. May mga family members din po kaming involved sa gambling. Hinahiling po namin na i-break ninyo ang spirit of addiction na nakakontrol sa kanila at bigyan ninyo sila ng victory over sa destructive habit na ito. May mga kamag-anak din po kaming nasa wrong relationships, may mga affairs, may mga living-in arrangements na hindi aligned sa inyong will. Hinahiling po namin na mag-conviction kayo sa kanilang mga puso. Ipakita ninyo sa kanila ang importance ng holy relationships at gabayan ninyo sila sa tamang decisions na gagawin nila. Ipinanalangin din po namin ang financial stability ng buong pamilya namin.
Marami po kaming mga kamag-anak na struggling financially, may mga utang na hindi pa nababayaran, may mga businesses na hindi successful, may mga investments na nawala. Hinahiling po namin na mag-open kayo ng mga doors of opportunity para sa kanila. Magbigay kayo ng wisdom sa kanilang financial decisions at mag-provide kayo ng resources na kailangan nila para ma-meet ang kanilang mga obligations at ma-achieve ang financial freedom. Para naman sa aming nasyon, sa aming bansa, sa aming mga leaders, Panginoon, ipinanalangin po namin na magbigay kayo ng wisdom sa mga nakaupo sa pwesto ng authority. Gabayan po ninyo ang aming presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga governors, ang mga mayors, at lahat ng ibang government officials na may responsibility sa paggawa ng mga policies na makaka-affect sa mga buhay ng mga citizens. Bigyan po ninyo sila ng heart para sa poor at needy. Bigyan po ninyo sila ng integrity sa kanilang public service. Bigyan po ninyo sila ng courage na lumaban sa corruption at injustice. Ipinanalangin din po namin ang peace sa aming nation. Protection laban sa mga terrorist attacks, laban sa mga natural disasters, laban sa mga economic crisis na maaaring maka-affect sa aming stability as a country. Protektahan po ninyo ang aming mga borders, protektahan po ninyo ang aming mga military personnel na naglilingkod para sa aming security, protektahan po ninyo ang aming mga police officers na nagtatrabaho para sa peace and order ng aming mga communities. Para sa aming church, sa Body of Christ, ipinanalangin po namin na magkaroon ng revival sa aming mga lokal na churches, magkaroon ng spiritual awakening sa mga believers na naging lukewarm sa kanilang faith, magkaroon ng unity sa mga different denominations na minsan ay nagkaka-conflict dahil sa doctrinal differences. Hinahiling po namin na gamitin ninyo ang mga pastors, ministers at lahat ng church workers as effective instruments ng evangelization. Bigyan ninyo sila ng boldness na mag-proclaim ng gospel. Bigyan ninyo sila ng wisdom na mag-teach ng inyong word. At bigyan ninyo sila ng compassion na mag-minister sa mga needs ng mga tao. Para naman sa mga hindi pa converted, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo as personal Lord and Savior, ipinanalangin po namin na mag-work ang Holy Spirit sa kanilang mga puso. May mga kaibigan po kaming atheists pa, may mga family members pa kaming hindi pa born again, may mga co-workers pa kaming hindi pa nakakakilala sa inyo. Hinahiling po namin na mag-soften kayo ng kanilang hearts para sa gospel. Mag-create kayo ng divine appointments na magdadala sa kanila sa salvation. At gamitin po namin kami as witnesses na magbabahagi sa kanila ng good news ng salvation. Para sa aming community dito sa channel na ito, sa lahat ng mga subscribers at viewers na sumusuporta sa ministry na ito, ipinanalangin po namin na magkaroon sila ng personal encounter sa inyo, magkaroon sila ng testimonies ng inyong goodness sa kanilang mga buhay, magkaroon sila ng breakthrough sa mga areas na matagal na nilang pinagdarasalan. Hinahiling po namin na maging effective ang mga content na nala-upload dito. Maging life-changing ang mga messages na naibabahagi. Maging transformational ang mga prayers na ginagawa para sa kanilang spiritual growth at development. At ngayon, Panginoon, nakarating na kami sa point ng aming panalangin kung saan nais naming mag-focus sa very practical aspects ng aming day-to-day living, lalo na sa mga concerns tungkol sa provision, sa work, sa financial stability na kailangan namin para masustain ang aming mga pamilya at ma-meet ang aming mga responsibilities. Alam po namin na practical man ang mga concerns na ito din ay spiritual matters na importante sa inyo. Sapagkat alam ninyo na ang mga pangangailangan namin sa material world ay may direct impact sa aming emotional, mental at spiritual well-being. Kaya po, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayong umaga na ito para sa provision sa lahat ng aming mga pangangailangan. Naalala po namin ang inyong promise sa Matthew 6:26 na nagsasabi, "Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila nangingitlog, gumugupit o nag-iipon sa mga kamalig.
Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba kayo ay mas mahalaga pa kay sa mga ibon? Salamat po sa assurance na ito na mas mahalaga kami sa inyo kaysa sa mga ibon, at kung pinaakain ninyo ang mga ibon na hindi naman gumagawa ng anuman, mas lalong aalagaan ninyo kami na mga anak ninyo na nagtatrabaho at gumagawa ng efforts para sa aming provision. Hinahiling po namin na magbigay kayo ng stable at sufficient income para sa bawat family na nakikinig sa panalangin na ito. May mga po sa amin na nawalan ng work dahil sa economic downturn. May mga po na ginugutom ang sahod dahil sa inflation. May mga po na ang business ay nalulugi dahil sa competition o sa mga unexpected circumstances. Hinahiling po namin na mag-intervene kayo sa mga situations na ito. Mag-open kayo ng mga new opportunities na hindi namin naisip dati. Mag-provide kayo ng mga solutions na creative at sustainable para sa long term. Para sa mga may existing jobs, hinahiling po namin na protektahan ninyo ang kanilang employment. Bigyan ninyo sila ng favor sa mata ng kanilang mga employers. Bigyan ninyo sila ng wisdom para sa kanilang work performance. At magbigay kayo ng opportunities para sa career advancement at salary increases. Para naman sa mga may sariling businesses, hinahiling po namin na magbigay kayo ng mas maraming customers. Magbigay kayo ng innovative ideas para ma-improve ang kanilang products at services. Magbigay kayo ng connections para ma-expand ang kanilang market reach. At magbigay kayo ng financial wisdom para ma-manage nila ng maayos ang kanilang cash flow at investments. Espesyal din po naming ipinanalangin ang mga overseas Filipino workers, ang aming mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa para makapagpadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Protektahan po ninyo sila sa kanilang workplace, bigyan ninyo sila ng good health para makapag-continue sila ng work. Protektahan po ninyo sila sa mga danger at discrimination sa foreign countries, at bigyan ninyo sila ng wisdom sa pag-handle ng kanilang finances para ma-maximize nila ang benefits ng kanilang hard work. Hinahiling din po namin na turuan ninyo kami ng biblical principles sa money management. Marami po sa amin ay kulang sa financial literacy, hindi marunong mag-budget, hindi marunong mag-save, hindi marunong mag-invest. Hinahiling po namin na gabayan ninyo kami sa paggawa ng wise financial decisions. Gabayan ninyo kami kung saan dapat mag-invest ang aming pera. Gabayan ninyo kami kung paano mag-plan para sa future ng aming mga anak. Gabayan ninyo kami kung paano mag-prepare para sa retirement, at gabayan ninyo kami kung paano maging good stewards ng mga resources na ibibigay ninyo sa amin. Ipinanalangin din po namin ang mga may mga utang ngayon na nagiging burden sa kanilang peace of mind. May mga po sa amin na may credit card debts, may mga loans na hindi pa nababayaran, may mga utang sa family o friends na nagiging cause ng tension sa relationships. Hinahiling po namin na bigyan ninyo sila ng extra income para mabayaran ang mga obligasyon na ito. Bigyan ninyo sila ng wisdom sa pag-negotiate sa mga creditors, at bigyan ninyo sila ng discipline para hindi na mag-accumulate ulit ng unnecessary debt sa future. Sa aspect naman ng work, hinahiling po namin na bigyan ninyo kami ng passion at excellence sa lahat ng ginagawa namin. Colossians 3:23 ay nagsasabi, "At anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang ginagawa ninyo para sa Panginoon at hindi para sa mga tao." Hinahiling po namin na ma-internalize namin ang attitude na ito, na makita namin ang aming work hindi lamang as source of income, kundi as ministry din, as way of honoring sa inyo, as platform para ma-share ang inyong love sa mga kasama namin sa trabaho. Hinihiling din po namin na protektahan ninyo kami sa mga office politics, sa mga conflicts sa workplace, sa mga unreasonable demands ng mga bosses, at sa mga stressful environment na maaring maging negative effects sa aming physical at mental health. Bigyan po ninyo kami ng wisdom kung paano mag-handle ng mga difficult people.
Bigyan po ninyo kami ng patience sa mga challenging situations. At bigyan po ninyo kami ng courage na mag-stand up for what is right kapag may mga injustice na nangyayari sa workplace. Para sa mga students na nakikinig din dito, ipinanalangin po namin na bigyan ninyo sila ng wisdom sa kanilang studies. Bigyan po ninyo sila ng determination na mag-finish ng kanilang course. Bigyan po ninyo sila ng opportunities para sa scholarships o financial aid. At bigyan po ninyo sila ng clear direction tungkol sa career path na dapat nilang tahakin after graduation. Protektahan po din ninyo sila sa mga negative influences sa school, sa peer pressure na maaaring maging dahilan ng wrong decisions at sa mga temptations na maaaring maging hindrance sa kanilang academic success. Salamat din po sa lahat ng skills, talents at abilities na binigay ninyo sa amin. Hinahiling po namin na ma-maximize namin ang mga gifting na ito, ma-develop pa namin ang mga potensyal na meron kami, at magamit namin ang mga ito hindi lang para sa sariling benefit, kundi para rin sa benefit ng ibang mga tao at para sa glory ng inyong pangalan. Mag-inspire po kayo sa amin na mag-continue ng learning, mag-acquire ng new skills na kailangan para sa modern economy at mag-adapt sa mga technological changes na patuloy na nagaganap sa mundo. At ngayon mga kapatid, nakarating na tayo sa portion ng aming panalangin kung saan nais nating mag-declare ng mga prophetic words, mga deklarasyon na base sa word ng Diyos, mga proclamations na magiging foundations ng mga himala at breakthroughs na mangyayari sa aming mga buhay sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Hindi ito mga wishful thinking, hindi ito mga positive affirmations lamang, kundi ito ay mga spiritual declarations na may kapangyarihan dahil backed up ng authority ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, dinedeclare namin na ang araw na ito ay araw ng breakthrough para sa bawat nakakarinig ng panalangin na ito. Ang araw na ito ay hindi ordinaryang araw, hindi typical na Monday o Tuesday o anumang araw ng linggo, kundi ito ay special day na ginawa ng Panginoon, araw na puno ng mga possibilities, araw na puno ng mga opportunities, araw na puno ng mga miracles na maghaha para sa mga taong naniniwala at umaasa sa Kanya. Dinedeclare namin base sa Psalms 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak at magsaya tayo dito. Hindi tayo magkakaroon ng bad day ngayong araw na ito. Hindi tayo magiging victims ng circumstances. Hindi tayo maging biktima ng negativity, kundi tayo ay magiging victorious. Tayo ay magiging joyful. Tayo ay magiging testimonies ng goodness at faithfulness ng Diyos. Dinedeclare namin base sa Isaiah 43:19, Tingnan, ginagawa ko ang bagong bagay. Ngayon ay lumitaw na, hindi ba ninyo nakikita? Talagang ginagawa ko ang daan sa ilang at mga ilog sa disyerto. Ang mga bagong bagay ay mangyayari sa aming mga buhay ngayong araw na ito. Ang mga dating imposible ay magiging possible. Ang mga dating closed doors ay magbubukas. Ang mga dating delayed na mga blessings ay darating na. Ang mga dating stagnant na mga areas ay magkakaroon ng movement. Dinedeclare namin base sa Ephesians 3:20. Ngayon, sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit na lubos sa lahat ng aming hinihingi o naiisip ayon sa kapangyarihang gumagana sa amin. Na ang niyang mga nangyayari sa aming mga buhay ngayong araw na ito ay magiging exceeding abundantly above sa mga expectations namin. Ang mga blessings na darating ay mas magaganda pa sa mga pangarap namin. Ang mga opportunities na magbubukas ay mas malaking pa sa mga hinihiling namin. Ang mga breakthrough na mangyayari ay mas powerful pa sa mga naiisip namin. Dinedeclare namin base sa Romans 8:37, hindi, sa lahat ng mga bagay na ito ay mahigit pa namin na manalangin sa pamamagitan ng Kanyang napakamahal sa amin. Tayo ay mga more than conquerors ngayong araw na ito. Wala kaming fear sa mga challenges na maaaring dumating. Wala kaming worry sa mga problems na maaaring mag-arise.
Wala kaming anxiety sa mga uncertainties na maaaring mangyari, kundi confident kami na whatever ang sitwasyon, mas powerful ang Diyos na kasama namin kaysa sa anumang oposisyon na maaaring harapin namin. Dinedeclare namin base sa Philippians 4:13, lahat ay maaari kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. Walang masyadong difficult na task para sa amin ngayong araw na ito. Walang masyadong challenging na situation na hindi namin kaya. Walang masyadong complex na problem na hindi namin masosolve, kundi sa strength na galing kay Kristo, sa wisdom na galing sa Holy Spirit, sa courage na galing sa aming Heavenly Father, magagawa namin ang lahat ng mga kailangan naming gawin with excellence at with victory. Dinedeclare namin base sa 2 Corinthians 2:13, ngunit salamat sa Diyos na palaging nagdudulot sa amin ng tagumpay kay Kristo at sa pamamagitan namin ay inihahayag sa bawat lugar ang amoy ng kanyang kaalaman. Tayo ay mga triumphant believers ngayong araw na ito. Sa bawat meeting na dadalo tayo, sa bawat conversation na gagawin natin, sa bawat task na gagampanan natin, dadalhin natin ang presence ng Diyos. Dadalhin natin ang fragrance ng victory. Dadalhin natin ang anointing na magdudulot ng positive change sa environment na parurunan natin. Dinedeclare namin base sa Deuteronomy 28:13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay mananatiling nasa itaas at hindi sa ilalim. Tayo ay mga head ngayong araw na ito at hindi tail. Tayo ay mga leaders sa aming respective fields. Tayo ay mga influencers sa aming communities. Tayo ay mga examples ng kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay naniniwala at nagtitiwala sa living God. Hindi tayo makakontento sa mediocrity, hindi tayo magiging satisfied sa average, kundi tayo ay mag-aim para sa excellence, para sa success, para sa significance sa lahat ng ginagawa natin. Dinedeclare namin base sa Psalms 23:5, inihahanda mo ang isang hapag sa aking harapan sa gitna ng aking mga kaaway. Kahit na may mga opposition sa paligid namin, kahit na may mga negative people na gustong maging hindrance sa aming success, naghahanda ang Diyos ng blessing table sa aming harapan. Ang mga promotion ay darating sa gitna ng competition. Ang mga opportunities ay lalabas sa gitna ng recession. Ang mga miracles ay mangyayari sa gitna ng challenges. Dinedeclare namin base sa Isaiah 54:17, walang sandata na nalilang laban sa iyo ay magiging matagumpay, at ang bawat dila na babangon laban sa iyo sa paghuhukom ay inyong parusahan. Protektado tayo ngayong araw na ito laban sa lahat ng attacks ng enemy. Ang mga bad words na sasabihin ng mga tao laban sa amin ay walang power over sa aming lives. Ang mga negative schemes na ginagawa ng mga taong naiinggit sa amin ay hindi magpro-prosper. Ang mga spiritual attacks na pinaplano ng devil ay hindi magiging successful. Dinedeclare namin base sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Mga faithful givers tayo ngayong araw na ito. Hindi tayo matakot mag-give sa ministry. Hindi tayo matakot mag-help sa mga nangangailangan. Hindi tayo matakot mag-sow sa good soil, kundi confident tayo na ang Diyos ay mag-open ng windows of heaven at mag-pour out ng blessings na hindi namin makakaya na makontain. Dinedeclare namin base sa 3 John 1:2, pinakamamahal, ipinanalangin ko na ikaw ay lumago sa lahat ng bagay at maging malusog gaya ng pagdaragos ng iyong kaluluwa. Healthy tayo physically, emotionally, mentally, spiritually ngayong araw na ito. Ang aming mga katawan ay strong at energetic. Ang aming mga isip ay clear at focused. Ang aming mga emotions ay stable at peaceful. Ang aming spirits ay connected sa Diyos at filled with His joy at strength. Sa mga areas ng relationships, dinedeclare namin na puno ng love, understanding at harmony ang aming mga relationships ngayong araw na ito.
Ang mga marriage namin ay blessed. Ang mga relationships namin sa mga anak ay peaceful. Ang mga friendships namin ay meaningful. Ang mga professional relationships namin ay productive. Walang unnecessary conflicts. Walang misunderstandings. Walang cold wars, kundi lahat ay characterized by respect, love at mutual support. At finally, dinedeclare namin na ang day na ito ay magiging foundation para sa mas malalaking blessings na dadating sa susunod na mga araw. Ang mga seeds na matatnim namin today ay mag-grow into mighty trees of blessing. Sa future, ang mga investments na gagawin namin today ay mag-multiply ng maraming beses sa mga susunod na taon. Ang mga relationships na mabuild namin today ay magiging lifelong partnerships na magdadala ng mutual growth at success. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, as we are about to wrap up ang powerful prayer na ito, nais naming mag-consecrate, mag-dedicate, mag-commit ng buong day na ito sa inyo. Hindi namin gustong mag-start ng day na ito na umaasa sa aming sariling wisdom, umaasa sa aming sariling strength, umaasa sa aming sariling abilities, kundi nais naming mag-start ng day na ito na completely dependent sa inyo, completely surrendered sa inyong lordship, completely aligned sa inyong will para sa aming mga buhay. Salamat po sa bagong mercy na binigay ninyo sa amin ngayong umaga. Salamat po sa bagong opportunities na ihahanda ninyo para sa amin sa loob ng day na ito. Salamat po sa bagong lessons na matutunan namin, sa bagong people na makakakilala namin, sa bagong experiences na magkakaroon kami na magdadala sa amin sa personal growth at spiritual maturity. Salamat po na kahit na hindi namin alam ang specific details ng kung ano ang mangyayari sa day na ito, confident kami na good ang plans ninyo para sa amin. Confident kami na favorable ang outcomes ng lahat ng mga events na dadaanan namin. Confident kami na blessed ang ending ng day na ito. Hinahiling po namin na sa bawat hour na dadaan sa araw na ito, ma-maintain namin ang consciousness na kayo ay kasama namin. Sa 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., sa lahat ng hours throughout the day, hindi namin kalilimutan na kayo ay present sa aming lives. Hindi namin kalilimutan na kayo ay available para sa communication. Hindi namin kalilimutan na kayo ay ready na mag-intervene anytime na kailangan namin ng help o guidance. Gawing natural sa amin ang pag-pray throughout the day. Gawing instinct sa amin ang pag-consult sa inyo before making decisions. Gawing habit sa amin ang pag-acknowledge ng inyong presence sa lahat ng activities na gagawin namin. Hinahiling din po namin na ma-maintain namin ang positive attitude sa buong day na ito. Kahit na may mga challenges na dadating, kahit na may mga unexpected problems na mag-a-arise, kahit na may mga disappointments na maaaring mangyari, tulungan po naming mag-focus sa solutions instead of sa problems. Mag-focus sa opportunities instead of sa obstacles. Mag-focus sa inyong faithfulness instead of sa mga circumstances na hindi namin makontrol. Gawing instruments po namin ng inyong peace sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw, sa office, sa school, sa market, sa mga public transportation, sa lahat ng mga places na pupuntahan namin. Dalhin namin ang presence ng Diyos, dalhin namin ang atmosphere ng heaven, dalhin namin ang spirit ng love, compassion at understanding. Gamitin po namin kami as channels ng blessing sa mga taong encounter namin. Gamitin po namin kami as sources ng encouragement sa mga taong down. Gamitin po namin kami as instruments ng healing sa mga taong may emotional wounds. Hinahiling din po namin na ma-maximize namin ang productivity sa lahat ng responsibilities na kailangan naming gawin ngayong araw. Bigyan po namin ng focus para ma-accomplish namin ang mga tasks ng efficient. Bigyan po namin ng creativity para ma-solve namin ang mga problems ng innovative ways. Bigyan po namin ng energy para ma-sustain namin ang high performance throughout the day. Gawing fruitful ang meetings na dadaluhan namin. Gawing successful ang projects na ginagawa namin. Gawing productive ang relationships na binubuild namin.
At sa dulo ng araw na ito, hinahiling po namin na magkaroon kami ng grateful hearts sa lahat ng mga nangyari. Kahit na simpleng mga bagay like successful na pag-commute, masarap na lunch, magandang conversation sa kaibigan, successful na meeting, sweldo na na-receive, text message mula sa loved one, magandang weather, o anumang positive experiences na dumaan, ma-appreciate namin ito as gifts na galing sa inyo, ma-recognize namin ito as evidences ng inyong love at care para sa amin. Hinahiling din po namin na sa pagtatapos ng araw na ito, ma-proud kayo sa amin. Ma-proud kayo na ginawa namin ang right choices, na naging good examples kami ng Christ, na naging blessings kami sa mga taong encounter namin, na na-accomplish namin ang mga responsibilities na binigay ninyo sa amin. Hindi po namin gustong maging disappointment sa inyo. Hindi po namin gustong maging dahilan ng shame sa aming Christian witness, kundi gusto naming maging mga taong magbibigay ng joy sa inyong heart. Kaya po tumutupad kami na live up sa identity namin as mga children ng Most High God. Tumutupad po kami na mag-behave na worthy sa mga blessings na binigay at ibibigay pa ninyo sa amin. Tumutupad po kami na mag-steward ng maayos sa lahat ng resources, time, money, talents, relationships, opportunities na ipinagkatiwala ninyo sa aming care. Tumutupad po kami na maging ready anytime para sa mas malalaking responsibilities, para sa bigger platforms, para sa greater influence na maaaring ibigay ninyo sa amin sa future. At ngayon, Panginoon, binibigyan namin ng final blessing ang lahat ng mga nakakarinig ng panalangin na ito. Sana po ang lahat ng mga nanalangin kasama namin ngayong umaga ay ma-experience ang inyong presence sa buong araw na ito. Sana po silang lahat ay makakuha ng mga answer sa mga specific na mga tanong na nasa kanilang mga puso. Sana po silang lahat ay makareceive ng mga breakthroughs na matagal na nilang hinihintay. Sana po silang lahat ay maging testimonies ng inyong greatness at faithfulness. Pagpalain po namin ang mga families nila, pagpalain po namin ang mga careers nila, pagpalain po namin ang mga health nila, pagpalain po namin ang mga financial situations nila, at pagpalain po namin ang mga spiritual growth nila. Gawing strong ang kanilang faith, gawing deep ang kanilang relationship sa inyo, gawing bright ang kanilang future, at gawing meaningful ang kanilang existence dito sa mundo. Salamat po sa privilege na makausap kayo sa prayer na ito. Salamat po sa assurance na narinig ninyo ang bawat word na nabanggit namin. Salamat po sa confidence na tutuparin ninyo ang mga promises na nakadeclare sa inyong word. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoon at tagapagligtas, ipinanalangin namin ang lahat ng mga bagay na ito. Amen at amen. At sa mga nakikinig dito ngayong umaga, hindi pa tapos ang aming fellowship. Gusto naming marinig ang mga testimonies ninyo. Gusto naming malaman kung paano ginagawa ng Panginoon ang mga himala sa inyong mga buhay. Magkomento kayo sa baba. Ibahagi ninyo sa amin ang mga prayers na gusto ninyong i-specific na ipanalangin. Ibahagi ninyo ang mga praise reports ninyo. Ibahagi ninyo ang mga areas kung saan kailangan ninyo ng prayer support. Kung hindi pa kayo subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na kayo ngayon. Mag-click ng bell button para ma-notify kayo every time na may bagong video kaming ina-upload. Marami pa kaming mga powerful prayers, mga inspiring messages, mga life-changing content na ihahanda para sa inyo. Gusto namin maging part kami ng spiritual journey ninyo. Gusto namin maging instruments kami ng blessing sa inyong mga buhay. At sana sa mga susunod na araw, hindi ninyo kalilimutan na mag-pray, hindi ninyo kalilimutan na mag-thank sa Panginoon, hindi ninyo kalilimutan na maging blessing sa ibang mga tao. Mga pagpapala ang naghihintay sa inyo, mga himala ang handang mangyari sa inyong mga buhay. Kaya mag-expect kayo, mag-believe kayo, at mag-praise kayo habang naghihintay sa mga wonderful na gagawin ng Diyos para sa inyo. Hanggang sa muli naming makikita sa susunod naming prayer session, God bless you all. At sana'y maging super blessed at super productive
ang buong day ninyo ngayon.